Pansin nyo ba mga par na dumadami na ang nahuhumaling sa tiyanak keeping? Pero bakit nga ba? Siyempre higit sa lahat, bagay nga ba talaga ang tiyanak para sa iyo? Ako nga pala si Kuya Mac, tara. Pag-usapan natin yan. Yo, what's up mga par? Kung sawa ka na sa typical fish community at gusto mo ng fish na may personality, attitude, and monster fish vibes, baka tiyanak nga ang hanap mo. Pero bago ka bumili, ito ang bagay na dapat mong tandaan. Hindi porket matibay ang tiyanak, ibig sabihin wala na itong kailangan na proper care. Bakit dapat mag-alaga ng tiyanak? Una, siyempre sobrang hardy sila compared sa ibang klase ng mga tropical fish dahil may accessory breathing organ ang tiyanak kaya kaya nilang huminga ng atmospheric air. Pangalawa ay sobrang nakakatuwa silang pagmasdan dahil na rin sa pagiging curious at territorial nila at kadalasan may sarili silang personality. Pangatlo, sobrang dami ng species ng tiyanak dahil na rin sa iba't ibang kulay at pattern kaya may klase ng tiyanak para sa iba't ibang level ng keepers. Siyempre hindi mawawala ang pros and cons dyan. Unahin na natin ang cons. Bagay nga ba talaga sa iyo ang tiyanak? Number 1, maraming tiyanak ang lumalaki na higit pa sa expectation mo. So in the future, kailangan mo din paghandaan yung grow out tank nila. Hindi yung kung saan lang sila kasya, ay doon mo lang sila ilalagay. Number 2, territorial ang mga tiyanak. Hindi ideal sa mga tiyanak na isama sila sa mga maliliit na isda, lalo na sa mga maliliit na community tank. Dahil panigurado yan, lahat ng laman ng aquarium na yon ay uubusin nila. Number 3, escape artist ang mga tiyanak. Kaya kung ayaw mong makakita ng isda na nasa labas ng aquarium, dapat laging secured ang lid nila or yung tank cover. At number 4, kahit na hardy sila, kailangan pa rin nila ng stable na water quality. Hardy doesn't mean they're invincible. Let's talk about the water quality mga par. Sa tiyanak keeping kasi, water stability is the key. Just make sure the aquarium is fully cycled before introducing the fish. So ano nga ba ang ibig sabihin nito? Kadalasan kasi ang mga tropical tiyanak nangangailangan niya ng stable temperature appropriate sa kanilang species. Napaka-importante niyan mga par to avoid sudden temperature changes. Sa water parameter naman, ang pinakadapat bandayan ay yung ppm or yung parts per million. Alam ko naman na medyo complicated itong explanation ko pero kailangan talaga itong maintindihan lalo na para sa mga baguhan. Kasi kahit na hindi porket malinis yung tubig tulad ng bottled water ay kala mo okay na yung tubig nila. Kadalasan kasi ayun yung nagiging mindset ng mga fish keeper lalo na sa mga baguhan. Unahin na natin yung ammonia. Dapat manatili yan na 0 ppm. So bakit nga ba tumataas ang ppm ng ammonia? Dahil yan sa waste foods o sobrang pagpapakain sa kanila. At pag hindi naubos, syempre mabubulok yan kaya nag-uumpisang maging cloudy yung tubig nila. Next is yung nitrite. Intermediate waste breakdown production from the nitrogen cycle with ideal level of 0 ppm. And lastly, final production of the nitrogen cycle. Ito naman less toxic na to conforme sa ammonia or nitrite. Kasi ang safe level nito generally under 20 to 40 ppm. Depende na rin sa kung anong klaseng isdang meron ka sa aquarium mo. Basta lagi nyo lang tatandaan na hindi nyo kailangan ng sobrang malinis na tubig. Kung sobrang labo naman na at nadudumihan na kayo, doon na pumapasok yung 20% to 80% na water change. Kung sobrang dumi naman na at kailangan nyo talaga ng 100% na water change, make sure na meron kang stock water na kayang punan yung kailangan na tubig nyo para sa inyong aquarium. At kung wala naman kayo sa mga nabanggit, pwede naman na kayong gumamit ng tap water basta't meron kayong water conditioner. And make sure na fully cycled yung tubig ng aquarium nyo bago nyo ilapag yung isda nyo. Nang sa